Magandang buhay mga kaibigan. Base sa ating tips number 1, mostly ang makaka-relate po dito ay ang mga katulad kong mahilig po sa paghahalaman at pagpapaganda po ng paligid. Isa po sa priority natin sa araw-araw natin ginagawa, especially po kung wala po tayong trabaho o pasok. Isa po sa ating gustong gawin ay ang maglinis ng ating garden at ng ating kapaligiran. Bisitahin po natin ang ating kapaligiran po ng ating bahay at ang ating pong garden. Tingnan po natin kung alin pong area ang nakalaan pong oras natin para po siya ay pagandahin o ayusin. Kung ang garden naman po o ang ating kapaligiran ng ating bahay ay hindi naman po kalakihan, so magiging madali na po yun para sa atin kasi po hindi po tayo masyadong mahihirapan. Pero kung ang area po na ating po nilinisin ay medyo malawak o malaki, so hindi po natin kailangan gumawa ng tayo lang po mag-isa. So kailangan po natin ang tulong ng iba. So pwede po tayong mag-hire ng tutulong o pwede po tayong humingi ng tulong sa ating pong mga kapamilya na wala din naman pong pinagkakabahalahan. So mas sama-sama po, paglilinis, pagpapaganda, mas magiging pong maayos. Kung gusto po natin talagang pagandahin ang ating garden at ang ating kapaligiran ng ating bahay, una po natin gagawin ay iset po natin ang ating sarili na sa araw na ito ay nakapokus po tayo sa paglilinis at pagpapaganda ng kapaligiran. So, after po ng iba pang natin mga gawain, nakalaan po ang ating oras para tayo po ay maglinis. Huwag po tayo magmamadali at baka naman po sa pagmamadali po natin at sa gusto po natin silang matapos, magkasakit naman po tayo. Kung medyo nakakaramdam na po ng pagod, punta po tayo sa isang area, isang malamig na area sa ating garden at doon po tayo mag-relax. So binom po tayo ng maraming tubig o magtimpla po tayo ng juice. Masdan po natin ang ating pong ginawa at kung okay na po ulit, so pwede na po ulit tayong magsimula. So hindi po tayo kailangang magmadali. Bago po tayo magsimula sa ating gustong gawin, kailangan po muna nating i-ready po yung ating pong mga gamit na gagamitin sa paglilinis at pag-aayos po ng ating kapaligiran. Mas mainam po na nakaready po para hindi po tayo maghanap kung kailang kakailanganin na gagamitin na hindi po natin alam kung saan po natin siya naitabi. Pinuhusan natin ng atensyon at pagod na mapaganda ang ating kapaligiran. Hindi na tayo kailangang magsabi ng pasensya na hindi kaya-aya ang ating harapan o ang ating paligid ng bahay dahil binigyan natin o pinagbuhusan natin ng atensyon na maging maganda sa paningin ng mga sino mang bibisita ang ating kapaligiran. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tagumpay nating nagawa ang gusto nating gawin sa araw na yun. At binigyan tayo niya ng lakas ng katawan na maisakatuparan at matapos ang ating gagawing trabaho.
magiging maganda, masaya ang ating araw kung lagi nating magagawa at magagampanan ang ating tungkulin na maging kaya-aya ang ating paligid ng bahay, ang ating kapaligiran, ang ating garden.